Hi sa mga masugid kong tagapakinig. Pwede pong bang makisuyo sa inyo? Paki-follow naman po ng Facebook page ko. Marami din po akong i-upload ng mga magagandang story dito. At saka babawi po ako sa inyo na may upload lahat ng mga episode sa series na paborito niya. Maraming salamat po. Tagatak ang pawis ni Sam sa pagod. Dahil sa pag-iinsayo, kailangan niya magpapawis ng katawan. Dahil napapansin niyang nagiging mahina siya nitong huling mga araw. Marahil siguro sa mga gamot na tinurok sa kanya nung nasa klinik pa siya. 2 beses naman siyang tinamaan ng bala, kaya kailangan niya mag-ensayo. Ilang oras na rin siya dito sa underground ng lolo niya. Kinuha din niya ang iba pang gamit na pwede pang gamitin. Katulad nitong hawak niyang katana. May bagong kulay pula sa hawakan at may nakaukit na letter B sa gilid. Sigurado ang ibig sabihin ng B ay blood. Pero hindi siya sigurado. Pero kung titigan na maigi, mahalata naman sa hawak niyang nakakatikim na ito ng dugo mula sa kung sino. Medyo mabigat nga lang sa simula, pero kalaunan nasanay na rin ang kamay niya rito. Bawat hataw niya sa kamay, ang matandang sakim ang nakikita niya. Kung nandito lang ang matandang iyon, sigurado akong kanina pa siya nagiging karni sa harapan ko. Isip ni Sam. Umupo muna siya saglit para magpahinga. Kailangan din niyang planuhing maigi ang gagawin niyang hakbang laban sa matandang iyon. Lalo na ngayong lalabas na sila. Wala siyang choice kundi samahan ang mga kaibigan dahil mas mapanganib sa labas. Nakakasiguro rin siyang pupuntirihin ng mga kaibigan niya sa labas. Gustuin man niyang dumito na lang sila sa loob. Pero alam niyang hindi papayag ang mga iyon. Masasabon pa siya sa mga bunganga noon kung sakali. Sigurado rin siyang nag-iimpake na mga iyon. Baka nga siguro pag-akyat niya sa taas, mga mukha na nila ang bubungad sa kanya sa labas ng unit nila. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Napahawak siya bigla sa kanyang dibdib. Huminga siya malalim ng ilang beses bago unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. Dahil lang siguro sa pagod, isip niya. Mula sa pagkakaupo, tumayo siya para kunin ang mga napili niyang mga gamit na niligay niya sa gilid kanina. Kailangan niyang bumalik sa taas para makapag-ayos ng sarili. Wala naman siyang dadaling mga gamit palabas. Makikusuyo na lang siya kay Mrs. Sanchez na may maghahatid sa bahay niya nitong mga gamit na nakuha niya rito sa baba para hindi halata. May pagkamatalino rin ang mga lukaret niyang mga kaibigan, lalo na mga lalaki. Babatuin siya ng mga tanong ng mga iyon. At wala siyang isasagot. Mukha kayatang nakuna na bunga ni Jake Joshua pagkapasok nito sa unit nila. Wala ang mga babae sa unit nila. Direktang wika ni Joshua. Baka naglibot-libot lang ang mga iyon. Sabat ni Sammy. Wala nang panahon ng mga iyon para maglibot. Napatingin sila sa pinanggalingan ng boses. Seryosong nakatingin sa kanila sina Mateo, Alex at Paul. Nakakunot ang mga noo ng mga ito. Habang nakatingin kay Joshua, nagsukatan sila ng tingin. Baka naman nasa unit ni Sam, pagbasag ni Alvin sa tensyon ng apat. Wala rin sila roon, sagot ni Joshua na ngayon nakaupo na sa mahabang sopa. Mula sa bulsa ni Alex, kinuha niya ang cellphone at nagsimulang hanapin ang pangalan ng kapatid para tawagan ito. Pero napatigil siya na may isang mensahe siyang natanggap. Kunot noong nilagay sa tenga niya ang cellphone pagkatapos niyang mabasa ang mensahe mula sa kapatid. Pero bigo siyang tawagan nito. Out of coverage, nagtatakang ibinalik ni Alex ang cellphone niya sa bulsa. Ngayon lang niya hindi makontak ang kapatid kapag tinatawagan nito. Bro, saan ka pupunta? Tanong ni Paul kay Alex. Nasa garden daw sila, sagot ni Alex. Ano naman ang gagawin mo yun sa garden? Tanong ni Sammy. Hindi na pinansin ni Alex ang tanong ni Sammy. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng pinto. Bigla siyang kinabahan pero hindi na lang niya pinansin ang mga naramdaman. Naabutan nila Alvin si Alex na seryosong may tinatawagan sa cellphone nito. Pero mukhang hindi makontak ang tinatawagan dahil sa itsura nitong hindi mapakali. Napalingalingan na rin sina Alvin sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ang hinahanap. Pero sobrang tahimik, wala silang ibang nakikitang tao sa paligid. Bro, sigurado ka bang nandito sila? Tanong ni Alvin. Buti pa maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap, sabi ni Mateo. Napatangon na rin ng iba bilang pagsang-ayon. Nagtataka si Sander na wala siyang naabutang tao sa unit nila. Ilang oras rin siyang nawala dahil tinapos niyang lahat
ng tambak ng mga papeles na binigay sa kanya ni Mrs. Sanchez kahapon. Direkta siyang nagtungo sa banyo para maligo. Habang nasa banyo, kanina pa niya iniisip na puntahan si Sam sa unit nito. Hindi niya alam kung bakit gusto niya ito makita at nagsiselos na rin siya kung may ibang lalaking nakadikit sa dalaga. Siguro nga pagmamahal na nga talaga ang nararamdaman niya para sa babae. Matapos niyang maligo, nagbihis na siya agad. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng lamesa para tawagan si Mateo. Nakailang dial na siya sa numero nito pero hindi ito makontak. Ganon din ang mga numero ng iba pa niyang mga kaibigan. Out of coverage sa mga ito. Nagtataka siyang papunta sa pinto para lumabas pero bago niya mahawakan ang seradura, may biglang nag-doorbell sa labas. Naging alerto siya. Alam niyang hindi isa sa mga kaibigan niya ang nag-doorbell dahil hindi gawain ng mga iyon ang mag-doorbell. May kanya-kanya silang mga duplicate. Inihanda ni Sander ang sarili bago binuksan ang pinto. Nang buksan niya ang pinto, kunot noong napalingalinga siya sa labas. Wala siyang nakitang tao sa labas ng pinto. Isang papel na tinupi ang nakita niya malapit sa paanan niya. Agad nitong kinuha at binuklat. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamao matapos mabasa ang nakasulat sa papel. "Huwag kang magkakamaling. May saktan isa sa kanila, Arnold." Galit sa isip ni Sander. Tinawagan niya muna si Mrs. Sanchez bago pinunta ng address kung nasaan ang mga kaibigan niya. Samantala sa kabilang banda naman, nakabihis na si Sam matapos niyang makaligo. 10 minuto nang nag-iingay ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa pero hindi pa rin niya ito pinapansin. Sigurado kasi siyang sila Jenny ang tumatawag sa kanya para pagmamadaliin siya. Tinignan niya ang rep kung may pagkain ba. Napangiti siya, may pagkain ng tinira si Sarah sa kanya kagabi. Agad niyang nilantakan ng pagkain. Nakailang subo pa siyang nagmay mag-doorbell sa labas. Tinapos niya muna ang pagkain bago tumayo at uminom ng tubig. Hakbang na sana siya papuntang sa pinto pero napatigil siya nang tumunog ulit ang cellphone niya. Bumuga muna siya ng hangin bago kinuha ang cellphone at tiningnan kung sino ang tumatawag kanina pa. Habang papalapit siya sa pinto, kunot noong sinagot niya ang tawag. "Yes?" Tanong niya sa kabilang linya. "Yeah, where are you?" "Open your door, nandito ako sa labas." Mas lalong kumunot ang noo niya sa tono ng boses ni Mrs. Sanchez sa kabilang linya. Wala na siyang sinayang na minuto, binuksan niya agad ito ng pinto. Hinaningkit ang mamata niyang may kasama ilang tao si Mrs. Sanchez. "What's going on?" Direkta niyang tanong rito. "Sa loob tayo mag-uusap, iya." Nagtataka man ay hiniluwagan niya ang pinto para makapasok ang ginang. Nakita pa niyang nagbigay galang ang mga bantay sa labas bago niya sinara ang pinto. Sinundan niya si Mrs. Sanchez hanggang sa sala. Hindi ito umupo. Tumingin lang sa kanya ng direkta. Mahalata si itsura nitong may gustong sasabihin sa kanyang importante. Nakuha na nila ang mga kaibigan mo." May nagsabi nito. Napantig ang tenga niya dahil sa narinig. Kaya pala walang nangungulit sa kanya simula noong nakabalik siya galing sa underground. "Sila Sander?" Malamig yung tanong rito. Aaminin niyang kinakabahan na siya. "Nakuha sina Alex." "Papunta na roon si Sander? Mag-isa?" Tanong niya ulit rito. Tumango ito bilang sagot. Ipinikit ni Sam ang kanyang mga mata para pakalmin ng sarili. Gusto niya itong bulyawan sa galit pero wala ring magagawa kung gagawin na iyan. Kailangan niyang sundan si Sander ngayon. Baka anong mangyari rito at sa mga kaibigan niya. "Humunta ka sa akin, matanda ka." Galit niyang sigaw sa isip. Samantala sa kabilang banda naman, nagising si Sarah na may narinig siyang parang nag-uusap pero unti-unti rin itong nawawala. Inimulat niya ang kanyang mga mata. Kumurap-kurap siya ng ilang beses bago tuluyan naging malinaw ang kanyang paningin. Tumingin siya sa paligid. Nanlaki ang mga mata niyang makita ang mga kaibigang nakagapos at may takip ang mabibig nito malapit sa kanya. Ngayon lang din niya napansin na may tali rin ang mga kamay niya at may takip rin ang bibig niya. Nagsimula lumabas ang mga luha niya dahil sa takot at maalala kung bakit sila narito ngayon. May kumuha sa kanila bago siya nawalan ng malay kanina. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras na sila rito. Sinubukan niyang gumalaw pero mukha yatang mahigpit ang pagkakatali sa kamay niya. Sinubukan din niyang magsalita para gisingin ng iba pero bigo siya. Bigla siyang napatigil sa paglilikot na may narinig siyang mga nagsasalita palapit sa kinaroroonan nila. Halos mabingi na rin siya sa kaba ng dibdib niya. Hindi niya kilala ang mga kumuha sa kanila pero nasisiguro niyang kalaban iyon ng Kuya Alex niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata nang tuluyan ng
Nakalapit sa kanila ang mga boses na naririnig niya. Napamulat siya bigla na may marinig siyang mga nagmumura. Ganon lang muli ang pagkagulat niyang makita sina Joshua na hawak naman ang kaitim na lalaki, pati na rin ang kuya niyatang iba. "Itali ang mga yan," utos ng isang lalaking may katangkaran. "May gising na pala sa mga binibini," wika ng isang malaki ang katawan. Na mapansin siya nito, dandanan nitong lumapit sa kanya. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Ang kabang nararamdaman niya kanina mas lalong dumoble ngayon habang papalapit sa kanya ang lalaki. "Don't touch her," rin niyang sigaw ni Joshua. Huminto ang kamay ng lalaki sa ere. Bala kasi siya nitong hawakan. Bigla itong tumalikod sa kanya. Sinundan niya ito kung saan nakatingin. Nagtama ang paningin nila ni Joshua. Nakikita niya sa mga mata nito ang awa. Pero bigla rin nawala iyon na bumaling ang tingin nito sa lalaking nasa harapan niya. Ngayon lang niya nakitang galit ang taong lihim niyang minamahal. Kung nakakamay lang ang tingin nito sa lalaking nasa harapan niya ngayon, paniguradong mumulagta na ito sa sahig. "Maya-maya mo na yan galawin pag natapos na si Don," wika ng isang may katamtaman lang na pangangatawan. Mas lalo siyang kinabahan sa narinig. Paniguradong mangyayari ang gusto nila dahil wala nang magliligtas sa kanila. Nakuha rin ang kuya niya. Bumuhos muli ang luha niya, wala siyang laban. Kung ano man ang gagawin ng lalaki sa kanya. Umalis ang lalaki sa harapan niya papunta sa kasama nito. Napabaling ang tingin niya sa kuya niyang kanina pa yata nakatitig sa kanya. Nakakita niyang awang-awa ito sa kalagayan niya. Napatitig siya sa damit nito na may dugo. Malapit sa leeg pati na rin si Mateo. May sugat pa mga ito sa gilid ng mga labi. Mukhang napapaaway ang mga ito sa lalaking kumuha sa kanila. Samantalang walang mapagsiglan ang tuwa ni Mr. Chua dahil nangyari ng nais niya. "Kumpleto na ba ang mga papeles?" tanong nito sa assistant niya. "Yes sir," sagot nito. "Don, nakuha na namin sila pero hindi kasama ang asawa ni Mr. Smith." Sad ng isang tauhan nila, nakakapasok lang. Sa lahat ng importanteng tao sa buhay ng lalaking yon, asawa pa talaga ang hindi niyo nakuha, singal ni Mr. Chua. "Wala po raw ng asawa niya," may wika nito. Napabuntong hininga na lang ang matanda. May sapusa talagang babae yon sa isip ng matanda. "Di bale, nakuha niyo naman ng iba. Alam kong papunta na rito iyon. Ilang oras na lang ang hihintayin natin. Mapapasa akin na rin ang lahat ng ari-arian ng dalawang pamilyang kinamumuhian ko," sabi Mr. Chua. Ilang taon rin niyang hinintay itong mangyari. Sa wakas nagbunga rin ang paghihirap niya ng matagal. "Tawag po mula kay Arnold," saad ng assistant niya sabay abot sa matanda ang telepono. Kinuha niya naman ito mula sa kamay ng assistant at nilagay sa tenga niya. "Napatawag ka." Bungad niya sa kabilang linya. "Nakuha ko ng asawa ni Sander. Papunta na kami riyan," sagot ni Arnold. "Magaling, hindi mo talaga ako binigo iyo," sagot ng matanda. Pinatay niya na ang tawag at ibinigay ang telepono sa assistant. "Nakikiayon ang lahat sa plano ko. Magaling," masayang isip ng matanda. Samantala sa kabilang banda naman, tahimik lang si Chichay habang nasa biyahe sila ni Arnold. Lagay nitong nahuhuling nakatingin sa kanya. Kulang na lang hinubaran siya sa titig nito. Wala naman talaga siyang planong sumama sa inayupak na to. Kung hindi lang niya nakita at narinig ang pag-uusap nito kanina, di siya magpapadukot sa abnormal na lalaki. Kaso nga lang hinahanap pala siya nito para dalhin kung saan ang mga kaibigan niya. Kaya sumama na lang siya. Nagpalit pa siya ng puting damit hanggang tuhod bago nagpakita rito. Para tuloy siyang tangang sasabak sa laban na walang kahit anong dalang armas. Naiwan tuloy iyong katana ng lolo niya. Ginalaw niya ang mga kamay mula sa likuran. Nakatali kasi siya. Pinali ng hinayupak na katabi niya ngayon. "Are you okay, honey?" Pansin ni Arnold sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Mukha ba siyang okay matapos siyang dukutin? Ay mali, siya pala ang nagpapadukot sa sarili niya rito. Pero kailangan niyang umarte sa harapan nito para hindi siya paghinalaan. "Pakawalan mo ako," singal niya rito sabay tulo ng mga luha niya. Pwede talaga siyang gawing best actress sa pinaggagawa niya. "Lalaya ka mamaya." Malumanay nitong saad. Mula sa lalaki ibinaling ni Chicha ang paningin sa labas ng bintana. Nararamdaman niyang may pagtingin si Arnold sa kanya. At hindi malabong kakausapin nito ang lolo nitong gaman para pakawalan siya. Sisiguraduhin kong hindi na makakawala pa ang taong katulad nila. Lalo ng matandang hukluban na yan, isip niya. Hindi niya inaasang mangyayari ito. Akala niya siya ang maunang kikilos laban sa kanila pero nauunahan siya ng mga ito. Sana lang hindi mahuli ang mga taong tinawagan niya kanina sa anuman ang hindi dapat mangyari. Pero ibubuhos niyang sariling buhay para sa kaligtasan ng mga kaibigan. Samantala sa kabilang banda naman,
3 oras din ang biyahe ni Sander bago niya natagpuan ang address na nakasulat sa papel kanina. Naligaw pa siya kaya natagalan siya. Buong akala niya sa isang abandonadong gusali ay matatagpuan niya tulad ng nakasanayan nila dati. Kung may gustong kumalaban sa kanila. 2 taon nang nakalipas pero nagkakamali siya dahil isang malaking rest house ang nakita niya sa di kalayuan. Napapalibutan ito ng malalaking puno sa paligid. 1 oras ang biyahe mula sa bayan. Kung hindi siya nagkakamali pag mamay-ari ang lugar sa mga Chua, isa sa mga private property na mga ito. Tulad ng inaasahan niya maraming bantay sa paligid. Napansin na rin niya kanina simula nung lumiko siya patungo rito. May CCTV camera sa daan. Alam na nila na nandito na siya. Alam rin niyang isa itong patibong laban sa kanya para makuha ng matanda ang nais nito. Pero wala na siyang ibang magagawa kundi ibigay sa matanda kung ano man ang gustuhin nito kapalit ng buhay ng mga kaibigan niya. Lalo na ang buhay ng mga taong unti-unti niyang natutunang mahalin. Parang sasabog na ang dibdib niya sa kaba. Baka sinaktan na nila ito. Alam niya may kaunting kaalaman ang dalaga sa pagtatanggol ng sarili nito. Pero hindi pa rin sapat para mapanatag siya sa sitwasyon ngayon. Alam niyang gaano kawalang kaluluwa ang mga kumuha sa kanila. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago pinaandar muli ang sasakyan. Papalapit sa malaking gate, hindi na siya nagtataka nang bigla siyang pinagbuksan ng 4 na bantay. Tuloy-tuloy ang takbo niyang hanggang sa makarating sa malaking pinto. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Marami siyang nararamdaman mga tao sa paligid. Hindi lang 10 kundi marami. Sana lang walang masamang mangyari sa isip ni Sander. Bumuga muna siya ng hangin bago lumapit sa malaking pinto. Bumukas ang pinto at niluwa ang taong matagal-tagal nang hindi niya nakikita. Si Mr. Chua ang may pakana ng lahat. Mabuti naman at pumunta ka. Wika nito sa kanya na para bang isang kaibigan lang. Where are they? Direkta niyang tanong rito. Wala siyang panahon pa sa pakulo nito. Nasa loob sila. Don't worry. Mabubuhay sila kung susunod ka. Nakangising sa din to sa kanya sabay talikod papasok sa loob. Pinikit niya ang kanyang mga mata para pakalmay ng sarili. Kailangan niyang uminahon sa ngayon dahil maling gilaw niya lang buhay ng makaibigan niyang kapalit. At kung ano pang susunod na mangyari ay abangan niyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.